Ulitin po natin. Pag-aari. Pangalan mo ang tatawag.
Yan po. So, enjoy po ba natin yung camp? Sa bawat activity, sa bawat ginagawa natin, andun yung presensya ng Panginoon. Amen po. Masarap pong manatili sa presensya ng Panginoon. Amen? Sabi nga, masarap ma-born again. Parang ang hina, masarap ma-born again. Amen. Ayan, so minsan pa tayo po ay maghanda na sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ayan, maghanda na po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ilabas na po natin ang ating mga Bible, notebooks, ballpen. At higit sa lahat, sabihin mo nga sa katabi mo, wag mo akong iistorbohin. Hindi ko maririnig yung sinasabi ng Diyos sa akin. Ayan, so tayo po ay mag-focus dahil may sasabihin ang Diyos ngayong umagang ito. Amen? Ayan, tinatawagan ko na po ang ating tagapagsalita ngayong umaga. Palakpakan po natin si Pastora Ellie at purihin po ang Diyos sa buhay niya. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Parang hindi po maganda yung umaga ninyo. Magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Praise the Lord. Ayan po. Pang ilang araw na po natin ngayon? Pang-apat? Pang-apat na araw na. So, medyo napagtagumpayan na. Amen po. Ayan, kamusta po ba? Masaya po ba tayo? Ayan, so dapat po enjoy lang po natin ang camp. Okay po, yan po ang choice natin para po maramdaman natin at maranasan natin po ang gusto ng Diyos sa atin at ang pagmamahal niya po sa atin. Ano po? At gusto ko pong makita yung mga first time na naka-attend ng camp. Kasi nakikita ko ang daming bata. Ano po? Pero hindi po, yan po ay nagsisimula ng paglago ng mga batang iyan. Ano po? Dahil nakaka-attend sila dito. Tayo nga po yung first time lang na naka-attend ng camp. Sige, tayo! Oh, ang dami. Praise the Lord. Ayan, nandito yung ating mga senior. Ayan po. So palakpakan nga po natin sila at purihin ang ating Panginoon sa buhay po nila. Ayan, so maraming salamat po. No? So simula po nung Wednesday pa, pagdating pa lang po natin ay marami na po tayong natutunan, naramdaman, naranasan, sa pagmamahal ng ating Panginoon. At ang mga Kristiyano, kailangan po ay happy lang. Okay po? Sa kabila po ng pagod, puyat, init ng panahon, ayan. Yung walang aircon, ayan. Sino yung mga may aircon sa bahay? Tapos dito nag-stay kayo hanggang sa Sunday, ay walang aircon. Tapos, vegetarian pa, no? Pabor sa amin yon, pero ewan ko doon sa iba. Okay po. So, mga gulay-gulay ang kailangan po ay yung pangpahaba ng buhay. Amen. Amen po. Okay. So, yun po yung hindi po yung gulay na minsan ay hindi rin maintindihan ang lasa. Praise the Lord. Amen po. Masarap, matabang, maalat, Kaya lahat na sari-sari. Salamat po sa mga naghahanda ng pagkain natin kasi alam niyo po, pag wala po sila, aywan ko lang, gutom. Amen. Tulad ng tinuro sa atin, gutom. Okay po? So, yung iba't ibang mga nararanasan yung katabi mo, na iba ang amoy, na mabango, na mapait, na Okay po, maasim-asim. Okay po?
Pero alam niyo po, dun po sa ano po namin sa divided seminar, no? So magbigay lang po ako ng konting hanggang anong oras ba ako? Hindi ko na tinig na schedule. Hanggang anong oras ako, Pastora? Ayan, so share ko lang po sa inyo dun po sa divided seminar namin. Kasi po ako, alam ko na dahil sa palagian, na pagkakampo natin sa divided seminar, napupunta po sa akin yung mga senior, at hindi lamang po senior, talagang may edad na maaaring minsan nagtuturo ako, minsan bumabagsak, okay po, so gigisingin mo, minsan nakatingin lang ganyan, pero nakapikit, at minsan i-guide mo pa siya sa pagbabasa, dahil gusto mo namang makasali siya, hintayin mong matapos magbasa. Okay po? Amen! Siyempre kasi part of the group. Hindi naman po pwedeng sila nagbasa siya, hindi. Hintayin natin. So kailangan natin ng long patient para maging masaya naman din siya dahil part of the group siya. Ano po? At alam niyo po ba na every time na ngayon po, sabi ko, Lord, ano bang para maiba naman? Kasi pag nagtuturo ako, puro basa-basa, explanation. Lord, para maging active naman sila na tuwan-tuwa sila sa natututunan namin. Ngayon po, nung pong nagtuturo po ako sa kanila, bawat matututunan po namin ay meron silang gagawin. Halimbawa po, naituro yung fivefold ministry. Inirecite nila. Okay, after po nun, meron kaming gagawin. Amen po. Kaya ngayon, isi-share namin dito. Sandaling oras lang naman. Nasaan na po yung mga divided seminar ko? Sige, balisan ninyo. Ay, hindi pala pwedeng magbilis. Okay? Isi-share po nila kung ano po yung ginagawa pagka may natutunan na. Pag may natutunan na, anong dapat gawin lang po ng mga campers po natin, tayong lahat po dito, kailangan ay, sige po, bibigyan ko lang po sila ng kasiyahan. Alam niyo po nung sinabi ko sa kanila, tuwan-tuwa sila at alam niyo po ba, 3 araw na yata sila nagpa-practice. Okay. Ewan ko nagsisiesta pa to. Sige po. So, pag may natutunan tayo, ready na po kayo? Ate Nelly, ready na ba? Hindi pa daw. May leader kasi si Ate Nelly. Hindi ko naman alam kung bakit every time na lang na nandoon si Ate Nelly sa akin. Hindi naman na pinipili yan, di ba? Okay, so, sige, malakas po ha. Pag may natutunan na, sinabi ng Panginoon, mahal kayo ng Diyos. So, anong gagawin ng mga Kristiyano? 1, 2, 3. Mag-praise. Okay, isa pa daw. Isa pa daw. Okay, pag may natutunan na, anong gagawin natin? Happy lang, okay lang, mag-praise the Lord. Amen. Ayan. So, maraming salamat po. So, salamat po mga nanay, lola. Ayan po. Pinagandaan nila ng 3 araw yan. Nakakatuwa lang kasi nagiging active sila, di sila natutulog. Amen po. Kasi hinihintay nilang i-recite yung 3 yan. Ibig sabihin may natutunan sila. Amen po. Amen. So, ganun din po tayo. Dapat po ay happy lang. Okay lang, kahit mainit, kahit na maiasim yung katabi, kahit na ano nangyayari, okay lang po. Amen. Always praise the Lord. Amen po. Yan. So, purihin ang Panginoon. Ano po? At yun po, ang sarap kasi ma-born again. Tama po yun. At ang sarap mag-camp. Amen po. Kasi po, dito sa camp, matatagpuan natin yung pong hindi natin nararanasan doon sa church natin, merong kakaiba Sabi mo nga, kakaiba. Kaya kailangan pa bang i-memorize yan na kailangan kang pilitin para mag-camp? Hindi na, di ba? Kasi kung alam mo lang, at kung alam mo kung sino yung pupuntahan mo dito sa camp, hindi ka na kailangan pilit-pilitin pa. Amen po? Ayan. So, alam niyo po, pupunta na po tayo dito sa ating pong team, Kung titignan po natin yung team natin, ito palang drawing na to, matakot ka na, o kaya magtanong ka na, o kaya mag-isip ka na. Amen! Bakit kaya merong, ano tawag dyan? Ha?
Rapel? Grabel? Parang pang tok-tok, ganyan kami, no? Sa husgado, may ganyan. Pokpok, may pokpok. Sasabihin ni Pastor Boy, nasaan na yung pokpok ko? Bago kami mag-start. Amen po. Alam nyo, may ibig sabihin yan. May gustong sabihin si Lord sa atin. Amen po. At doon pa lang sa title po, kung titignan po natin, masyadong makontroversial. Pero ang pangunahing layunin po na sinulat ni Pedro dito ay yung mapalakas talaga ang loob po natin na dumaranas. Ito po kasi dito sa sulat ni Pedro po dito yung dumaranas sila ng pag-uusig at pagtitiis dahil sa pananampalataya. Totoo naman po kahit nga dito, di ba? Dahil sa faith natin sa Lord, naniniwala tayo sa ating Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Kaya nagtitiis tayo. Dumaranas ka ng pagtulo ng pawis. Dumaranas ka ng pag-amoy ng kung ano-ano. At dumaranas ka ng paghiga sa matigas na higaan. Pero dahil sa iyong pananampalataya na alam mong may gagawin ang Diyos sa'yo, nandito ka pa rin. Amen po? Okay po, sa 1 Peter chapter 4 verse 11, bago ko po basahin yung ating tema po dito, ang layunin po natin ay bigyan ng kalwalhatian ang Panginoon. Di po ba? Gusto natin napapalugod, napapangiti natin ang Panginoon. Amen? Ang pinakalayunin po ng buong sangkatauhan ay bigyan po ng kalwalhatian ang Diyos sa buhay natin. Hindi po tayo ang napaparangalan, kundi ang Panginoon sa lahat ng ating gagawin. Kaya binibigyan natin siya ng kalwalhatian. Amen. Okay po. So basahin lang po natin ulit, yung teksto po natin dito. Okay. Sabi niya po sa 1 Peter chapter 4 verse 17 hanggang 19 ko na po. Dumating na ang panahon ng paghuhukom at ito'y magsisimula sa mga hinirang ng Diyos. At kung sa atin ito magsisimula, ano ang magiging wakas nito sa mga hindi sumusunod sa mabuting balita ng Diyos? 18, tulad ng nasasaad sa kasulatan, kung ang matuwid ay halos hindi maligtas, ano kaya ang kahihinatnan ng mga makasalanan at di kumikilala sa Diyos? 19, kaya't pati ang mga nagbabata ng hirap ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa may kapal na laging tapat sa kanyang pangako. Itinalaga nila sa kanya ang kanilang sarili sa magitan ng paggawa ng mabuti. Amen po. Tulad ng sinabi ko kanina sa inyo, ang kalooban, sila po dito, sinulat ni Apostol Pablo ni Pedro ito, dumaranas sila dito ng pag-uusig at pagtitiis through their faith. Katulad din po natin ngayon. Ang kalooban po ng Diyos ay palaging salungat sa kalakaran ng mundo. Kaya may pag-uusig. Amen? Salungat kaya may pag-uusig. At may pagdurusa. Kasi hindi ka sumusunod dun sa kalakaran ng mundo, kaya inuusig ka. Pinipersecute ka. Amen? Hindi magtugma, hindi salungat. Amen po? Kaya makakaranas ang mga nakikilala sa Panginoon ng persecution, ng pag-uusig. At dapat alam mo yon. Amen po, hindi yung para kang ano ba yun, meron naman akong problema, may pag-uusig. Alam mo dapat ang gagawin mo, alam mo dapat ang daraanan mo. Amen po. Kaya nga po, nandito tayo ngayon sa camp, isa po ito sa kaparaanan para makita natin, yung sinasabi po rito na pagdating na panahon is nandoon yung judgment. Ano ba talaga itong judgment na ito?
Well, kinokontra mo ang sanglibutan. Amen po. Well, kinokontra natin ang mundo. Amen. Sino man nagkokontra sa mundo, magsabi ng amen. O wala. Kasi talagang sinusunod nyo ang mundo. Amen. Nakaselda nga tayo eh. Alam niyo yung nakaselda? Amen. Nakaselda sa cellphone. Talagang lahat ng aktibidad ng cellphone, lahat ng aktibidad na nangyayari doon, alam mo. Amen po. Kaya nakaayon ka sa mundo. Amen po. Okay. So, kontra tayo sa mundo, kaya ang gagawin natin ay, o gagawin sa atin, talagang uusigin po tayo o pepersecutin tayo. Tulad nila Apostol Pablo. Kaya po sila inusig dahil naging tapat sila, ano po, sa kanilang pananampalataya. Amen po. At hindi sila nagpadala doon po sa layaw ng mundo. Amen? Hello? Pwede po kayo nakatingin sa akin, pero nagwa-wandering thoughts kayo, nawa po wag ganon, kasi sayang ang mensahe ng Diyos. Amen po? Sila po ay pinersecute dahil naging tapat sila. Sabihin mo nga tapat. Okay, saan? Sa pananampalataya. Ano po? Doon sa kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, yung kanyang salita. Ano po, at ang kanyang salita, ang siyang ating sinusunod at mawala ang lahat dito, ano po, sa mundo. Sabi niya sa Matthew 24 verse 35, mawala man ang lahat dito sa mundo, pero yung kaliit-liitang salita ng Diyos, hindi yan mawawala, hindi yan lilipas. Amen po? So saan pa tayo, kundi sa kanyang salita na ating tatayuan at paninindigan. Amen po? Dito po sa teksto natin, ibinibigay po ni Pedro yung kadahilanan kung bakit ang mga Kristiyano ay nagdurusa. Amen po? Pero dito po ay bibigyan din po tayo, ano po, ng kapayapaan, ano po, na mahikayat din tayo sa magitan ng kanyang mga salita, sa magitan ng salita ng Diyos. Ang puntos po dito, ito yung paghuhukom ay nagsisimula daw sa bahayan ng Diyos. Sabi niya doon sa verse 17. At doon sa verse 18, ang sabi niya, ang hatol sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos. At doon sa 19, ang payo na nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Bakit kaya hinahayaan ng Panginoong Diyos na ganito yung mangyari po sa atin? Nakakaranas tayo ng paghihirap, hindi na lang ba po pwedeng puro masarap na lang, masaya na lang, o ibig sabihin, walang struggle, walang problem. Amen po. Bakit hinahayaan ng Diyos na ang mga hinirang niya, kahit sila Apostol Pablo noon ay maghirap? Amen po. Tapos yung mga taong masama nga, di ba, makikita natin, wala naman sila sa Panginoon, pero nakakalusot. Amen po. Ang ginagawa nila, nagiging maayos ang buhay nila, pero bakit ganun? Anong kadahilanan? Ano po? At ang mga Kristiyano na nakakilala na sa Kanya. Ano po ba ang ibig sabihin ng paghuhukom sa Kanyang sambahayan? Ang tinutukoy po dito ay ng sambahayan ng Diyos tayo. Amen po? Amen! Ang tinutukoy po dito na sambahayan ng Diyos ay tayo. Yung iglesia. And we are church. Amen po? Ang paghuhukom na sinasabi po dito ay yung parate, yung paghahatol o pagkokondem o condemnation. Amen po. Sabi doon sa verse 17, amen po, ni Pedro, ano po, yung judgment or condemnation. Sa Greek word po, ang sabi niya dito, krima. Ano po? At yung pong mga anak ng Diyos, yung mga nananampalataya, at yung mga hindi po nananampalataya, ang sabihin po dito, amen po, yung krima na tinatawag ay isang sentensya. Amen po, na ibibigay sa isang tao. Ano po? Yung katakrema, ito po yung mga taong na-condemned na, mga swail. Ano po? At titingnan po natin, yung word po na sinasabi ditong krema, ito po ay kalakip, hindi po talaga, hindi marunong mag-condemn ang Diyos. Amen po. Hindi nagkokondema ang Diyos. Ano po? Kundi, yung tinutukoy niya po rito na sinasaad ni Apostol, ni Pedro, amen po, ay yung kalinisan. Purification. Amen po. Yung judgment na tinatawag niya po dito, yung pong
condemnation. Ano po? Ang sinasabi niya rito ay yung paglilinis at pagdidisiplina sa kanyang mga anak. Amen? Kailangan natin ng kalinisan. Amen po. Dahil ang gusto ng Panginoon, amen po, sa Ephesians, sabi niya ganun, ay dadatnan niya yung kanyang mga anak ng walang bahid. Okay po, sabi niya rito, Ephesians chapter 5, verse 27. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang iglesia, tayo yun. Anong klase ang gusto ng Diyos na dadatnan niya sa kanyang simbahan? Sabi niya dito, marilag, banal, walang batik at walang anumang dungis o kulubot. Amen po. Yun ang hinahanap ng Diyos na klase ng simbahan na dadatnan niya. Amen po. Doon sa mga outreaches natin, ito pong lugar natin, physically, ito po yung tinatawag nating church. Amen po. Pero ang tunay na simbahan na lalagyan talagang nakatira sa atin, si Jesus, ay tayo. Amen po? Tayo yung church. Amen. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yung simbahan, ikaw yung church. Amen po. At gusto niya itong church na ito, datnan niya, ano po, ng banal. Anong klaseng banal? Pastora, sobra naman, di na ba kayo makakangiti nito? Ano? Hindi po. Mamaya po malalaman natin. Amen po. Yung walang batig, walang anumang dungis, ano po, at sabi niya nga, walang kulubot. Amen. So, ibig palang sabihin ay malinis. Amen po. At hindi nagko-condemn ang Diyos, kundi siya ay naglilinis, nagdidisiplina. Amen. Okay. So, ang paghukom, sabi niya, nagsisimula ito sa sambahayan ng Diyos. Okay po? At lilinisin niya at didisiplinahin niya ang kanyang mga anak para datnan niya itong malinis, banal, at kalugod-lugod sa ating Panginoon. Amen? Datnan tayo ng Panginoon na maayos at masasabi natin talagang pwede ka, approve ka sa Panginoon. Amen po? Andiyan pa ba kayo? Okay po. So may disiplina kasi sabi niya sa Proverbs chapter 3 verse 1 to verse 11 to 12. Basahin ko nga po sa inyo. Anak ko, huwag mong hamakin ang parusa ng Panginoon ni mayumot man sa kanyang saway. Sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang iniibig. Amen? Sabi mo sa katabi mo, iniibig ka pala ng Panginoon. Kaya pag sinasaway ka, merong pinapagawa sa'yo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos. Amen po? At ang sabi niya po rito, gaya ng ama sa anak sa kanyang kinaluluguran. Amen. At sabi niya pa rin po sa Proverbs chapter 10 verse 17, yung disiplina na binibigay ng Diyos sa atin ay, sabi niya, nasa daan ng buhay ang siyang nakikinig ng saway. Ngunit siyang nagpapabaya ng saway ay nagkakamali. Amen. Kaya sabihin mo, pagka sinasaway ka ng pastor mo, sige sabihin po natin, pag sinasaway ka ng pastor mo, mahal ka nun. Amen? Minsan hiwalay muna kayo. Pati kayo ni pastor, hiwalay na rin. Amen? May mga ganun na case. Pero ito po yung sinasabi niya, yung disiplina ang gustong gawin ng Diyos sa atin. And ano po, yung purification, yung cleansing, ano po, body, mind, and soul, emotion, lahat po yung gusto niyang gawin. Ano sabi niya po rito sa Psalms 51 verse 10, likhain mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos. At magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Amen?
Ang gusto po ng Diyos sa atin ay magkaroon ng purification and discipline sa pagpapatuloy natin na marating kung anong gusto ng Panginoon sa atin. Meron pong kwento dito sa Biblia at dito po tayo mag-focus kung ano ba yung gustong purification and gustong disiplina ng Diyos na maranasan natin sa kabila nun ang kanyang pagmamahal at pagpapakumbaba na ipinakita niya sa buong sangkatauhan. Amen? Okay. Sabi niya rito sa John chapter 8, verse 1 to 11. Alam niyo itong istoryang to. Amen. Pero gusto ko po sa inyong isa-isayin ngayon kung ano ang key points nito para maintindihan natin ano po sa pagpapatuloy natin sa pagsunod sa ating Panginoon. Okay po? Okay lang babasahin ko sa inyo? Okay. Sabihin, praise the Lord ang mga tulog. May natutulog talaga. Amen po. Kailangan natin unawain yun. Amen. Okay, kaya gumawa akong panggising eh. Praise God. Okay po, basahin po natin. Sabi mo sa katabi, huwag kang matutulog. Hindi mo maririnig ang gusto ng Panginoon sa'yo. Okay po? Okay. Sabi mo sa katabi, gising. Nag-exercise na nga kayo eh. Di po ba? Okay, ito po sa John chapter 8 verse 1 to 11. Ang babaeng nahuli sa pakikiapid. Oh, ito po 'yon. Sahin po natin, isa-isay natin kung ano nangyari dito. Ngunit si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Inaumagahay, nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat. Kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Noon dinala sa kanya ng mga iskriba, ang mga paraseyo, ang isang babaeng nahuling sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Verse 5, ayon sa kautusan ni Moises, noon po, yung ganitong klase ng kasalanan. Ang sabi dito, ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay gaya niya. Ano ang masasabi mo? Nasabi po dito kay Jesus. Anong gagawin? Babatuhin hanggang sa mamatay. Grabe pala noon, dito, ilang beses ka nang nakiapid. Magsabi ng amen. Wala naman. Napaka-safe ha. Nawa naman. Siyempre, Kristiyano na kayo at dun sa mga bago. Amen po. Ang sabi niya po rito, batuhin. Amen po. Hanggang sa mamatay. Ito yung parusa nila. Ito yung klase. Amen po ng parusa nila noon. Pag ikaw ay nagkasala, na nakita ka, amen po. Ngayon sa atin parang, ganun lang no? Okay, sabi natin, okay lang. Wag naman po. Pero ito po, verse 6, itinanong nila ito upang subukin lamang siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus. Kaya't sila'y tinignan niya at sinabi ng ganito, sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang unang bumato sa kanya. Ano sabi ni Jesus? Walang kasalanan. Sige, batuhin nyo na. Amen po?
Gawin nyo. Mga walang kasalanan, bumato. Amen? Pero ano pong sabi niya dito? At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y nag-isa-isang umalis. Amen po? Lahat naman pala eh. Amen po? May lilinisin. May didisiplinahin. May ididisiplina. Amen. Bakit po? Nandito pa tayo sa lupa, wala pa tayo sa langit eh. Siyempre, may time na maaaring magkamali ka pa rin. Amen po. Pero nawawag ka na magkasala. Amen po. Nandiyan pa ba tayo mga kapatid? Naiintindihan ba? Hindi marunong mag-condemn si Lord dahil mahal tayo, kaya nga binigay niya yung kanyang bugtong na anak, ang kaisa-isa niyang anak, para lang sa atin. At kung titignan mo ang redemption, kung titignan mo, aaralin mo, kung gaano yung ginawa niyang hirap sa krus, hindi ka magko-question na palagi kang nandito sa camp. Amen po? At maglalaan ka ng pera mo, aayusin mo, amen po, ang sarili mo to invest your spiritual life. Amen po. At kung tinawag kang manggagawa, gagawin mo. Ikaw ay manggagawa. Tinawag kang pastor, gagawin mo ang pagiging isang mabuting pastor. Amen po. Nang walang daya. Amen po. Kung alam lang natin yung totoong pagsunod at pag-alam sa katotohanan ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo na tulad ng tinuro ni Pastor Marlon, amen po, kung gaano lamang yung ibinigay na buhay ng Diyos, na buhay ng kanyang anak na si Jesus, ang bawat tinik na nalagay sa kanyang ulo, amen po, may sizes yun, yung utak niya lumabas, yung kanyang mga laman, inampas, amen po, may kasamang laman, dugo, amen po, at may purpose yun, may layunin mga kapatid, amen po, sa bawat hampas, sa bawat paghugot ng hampas na yon, kasi hindi ka lang naman hinampas and then magbabounce ng ganon. No, hinampas siya according to Bible scholar, paghampas, merong pong kasamang laman ni Jesus. Amen po. Kaya nga yung huling-huling salita niya, pinakita pa rin niya ang pagmamahal niya sa atin. Dahil ano sabi niya doon bago sa lagutan ng hininga? Panginoon, patawarin niyo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Anong klaseng pagmamahal yan, mga kapatid? Amen po. It is an unconditional love of God. Amen po. Kaya magsiseryoso ka. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, magsiseryoso ka. Sayang eh. Amen po. Nandun po ako sa likod. Doon po kami naka-stay. Pero sayang, ang dami nagkukwentuhan. Amen po. Ang dami nagtatayuan. Pero nawa po may natitira pa. At alam ko na ayos na tayo unti-unti ng Panginoon. Amen po. Dito ngayon at lalabas tayo na punong-puno. Amen po. Ng mga pangako ng Diyos na ating dadalhin, panghahawakan, lalakaran sa pinagagawa ng Diyos sa atin. Amen po. We are called by God. Amen po. Tinawag tayo ng Panginoon bilang lingkod ng Diyos. Kaya nga sabi ko, naniniwala po kayo na sa edad nyo yan, tinatawag pa rin kayo ng Panginoon. Sa divided seminary ko. Amen po. Ang saya lang. Amen. Okay po. So sabi nga rito, punta po tayo dito. Tuloy natin. Nang marinig nila, sila'y nag-isa-isang umalis. Simula sa pinakamatanda. Meron din palang using matanda, ano? Matanda na, nakikiusi pa na batuhin. Okay po? Sabi mo, huwag masyado, ha? Okay, matanda na. Joke lang po. Walang
naiwan kundi si Jesus. At ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Amen? Verse 10, tinignan siya ni Jesus at tinanong, nasan sila? Wala bang nagparusa sa'yo? Wala bang bumato sa'yo? Nasaan? Nasaan ang mga magagaling na magsalita? Amen po. Ano ba tayo, mga kapatid? Ang sabi po dito, wala po, Ginoo. Sagot ng babae. Sabi ni Jesus, hindi rin kita parurusahan. Amen po. Kumayo ka at huwag nang magkasala. Amen. Ang gusto ng Panginoon ay yung purification, yung kalinisan na para sa'yo. Amen po. Huwag mo nang balikan ito. Amen po. Yung disiplina ng tamang pagsunod sa Panginoon. Amen po. Siya po ay nahuli, nakikiapid, adultery. Amen po. At sometimes, may nagagawa po tayong kasalanan, sa buhay po natin. Na natatakot tayo kasi tulad nila, kinumpront nila yung babae. At pinaalala nila, ang batas dyan, pagka ganyan, batuhin. Amen po, hanggang mamatay. Pag lumalapit tayo kay Jesus, mararanasan natin yung unconditional love na binibigay niya sa atin. And hindi lang po pag lumapit tayo, may transformation. Amen po. May transformation. Matatransfer ang mararanasan mo ang kapangyarihan at pag-asa ng mabuhay o mamuhay, amen po, ng kakaiba sa mundong ito. Amen? Huwag ka lang kayong tumingin sa akin. Naiintindihan po ba natin? Tinuturo po dito sa atin yung pagpapakumbaba at habag, amen po, na binigay ng Panginoon. Hindi tayo tinawag ng Diyos para magturo, mag-judge, amen po, kundi para abutin by grace, amen po, and by love, na katulad ng ginawa ni Kristo sa Kanya. Nasaan sila? May bumato ba sa'yo? Ginoo, wala na po sila. Sabi niya, ako rin. Hindi kita parurusahan. Pero, kailangan mong linisin. Umalis ka na at huwag nang magkakasala. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag nang magkakasala. Instead of condemnation, amen po, na pwedeng marinig ng babae kay Jesus, nag-offer siya, ng pagpapatawad, katubusan, kaligtasan, amen po, at panibagong buhay ang binigay niya doon sa babae. It is not a judgment of condemnation, but a judgment of purification and discipline. Amen. Amen. Ang message po dito na sinasabi po niya, amen po, ay yung forgiveness, yung kapatawaran at habag o kaawaan na ibinigay ng Panginoon. Alam niyo po, nandito pa tayo sa mundong ito eh. Amen. At itong laman na ito, sabihin nga natin, ganyan, laman, itong laman na to. Itong laman na to. Ito ang matigas eh. Amen po. Tigas ang ulo, mahirap supilin. Di ba? Naantok nga kayo eh, hindi nyo masupil eh. Supilin naman. Amen po. Bakit? Kasi yung tawag na laman na pag-antok, pagtulog. Amen. Hindi pagsunod. At ano ba ang tawag ng laman? Sabi niya sa Galatians chapter 5, verse 17,
Gamit ko po ay cellphone kasi po 4 na po yung mata ko. Kailangan ko pa rin. Okay, sabi niya po rito, sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa ninanasan ng Espiritu at ang ninanasan ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gawin. Kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi maikakaila ang gawa ng laman. Pangangalunya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya at iba pang tulad nito. Hello? Ang galit, puot, kasakiman, pagkabahabahagi, pagkakampi-kampi, amen po, at ang pangangalunya, ang walang taros na pagsaya, amen po, ang babala na sinasabi po dito sa verse 21, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang mga gumagawa ng mga gayon bagay. Amen po? Sabi mo, naglalasing ka ba? Hello? Ulitin po natin, naglalasing ka ba? Baka may tinatago ka naman dyan. Baka may tinatago ka dyan. Ilabas mo na. Baka may sikreto ka dyan. Ilabas mo na. Baka may tinatago ka pa dyan. Nagalit, puot, amen po. Ilabas mo na. Amen po. Ano sabi ni Sister Kate kanina? Bumigay ka na? Ano ba sabi ko kanina? Bumigay ka na! I-surrender mo na lahat sa Lord dyan dahil hindi yan gusto ng Panginoon. Amen po? Dahil hindi yan sa Diyos. Amen po. Ang mga bagay na yan ay ang sabi ng Panginoon, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos. May judgment. Kailangan kang linisin. Kailangan kang i-purify. Lahat tayo, even me. Lahat po. Amen po hanggang hindi pa dumarating ang Panginoon. Amen? Walang magaling. Walang may kasalanan. Amen? Lahat tayo nagkakasala. Amen po. Walang dapat bumato. Amen. Walang dapat magduro. At yung gawa ng laman, amen po, ay binigyan ka ng kapangyarihan. Mark 16:17. Ang bawat sumasampalataya ay binigyan niya ng kapangyarihan na palayasin yung mga klase ng demonyo sa katawan mo. Amen. Hindi yan sa Diyos. Amen po. Sa pangalan ni Jesus, ikaw na espiritu ng inggit, out in Jesus' name. Amen. Ikaw na espiritu ng alcohol sa katawan na ito, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Hindi natin kaya at ito ang ginawa ni Jesus sa krus. To redeem. Amen po. Tubusin tayo sa mga klase ng gawa ng laman na yan. Amen. Huwag po tayong magmalaki na Kristiyano ka na. Be sure, Kristiyano ka nga. Amen po. Pero i-check po natin, you are purified. Malinis ka ba talaga sa Panginoon? Amen po. Yung disiplina ba na gusto ng Diyos, nagagawa po ba natin? Hindi ka nga talaga tunay na makapag-pray eh. Pag mag-isa ka na, natutulog ka na eh. Amen po. Pero pag nandiyan si pastor, ang lakas ng tongues mo. Paglabas ni pastor, Amen. Natatawa tayo kasi totoo.
si pastor. Ang sarap maglinis pag may nakakakita. Ang sarap maglinis pag merong nag-a-appreciate sa'yo at alam mo na tinitignan ka. Pero paano kung wala na siya? Amen po. Makikita po natin dito, ang binigay ng Diyos ni Jesus ay kapatawaran at habag, kaawaan. Amen po, doon sa babae. Amen po. That's number 1. At ang pangalawa, yung pong pagpapakumbaba at pinag-isip-isip niya, hindi pa umalis yung babae eh. Hindi pa umalis doon. Amen po, nandoon pa siya. Nagkaroon siya ng self-reflection. Amen po. Iniisip-isip niya, nandoon siya. Amen po. Nagkakaroon tayo ng imagine thoughts. Amen po. Yung feelings, yung action natin. Amen po. Yung motivation natin. Lahat to aayusin ng Panginoon. Lilinisin ng Diyos. Amen po. Maliit o malaking ministeryo na ibinigay sa iyo ng Diyos, gawin mo ito sa ikakalwalhati ng ating Panginoon. Dahil yung sinabi niya po, amen po, sa 1 Peter 4 verse 11, amen po, na ang layunin natin ay malwalhati ang Diyos. Amen po. Dahil ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo at sa lahat ng ginagawa natin ay wala po yun sa kalingkingan. Amen po. Kung nahihirapan ka, napapagod ka ngayon, amen po, yung ibinigay sa iyo ng Diyos na katubusan ni Jesus, na katubusan ng pag-ibig na ibinigay sa iyo. Hallelujah. Nasaan kaya ikaw kung wala si Jesus sa buhay mo? Pag gusto niyo kumanta ka? Nasaan kaya Jesus? Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Oo. Lumang kanta yan eh, pero naging paborito ko kasi yan. At isa yan sa nakalago sa akin. Nagpipray ako palagi eh, Lord, anong awit mo sa akin? Anong awit mo sa akin? Hindi ko makita yan eh. Nasaan kaya, Jesus? Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Hindi ko ma-search. At nahirapan ako dito. Ma-search. Hindi ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaring wala na, nasangin pa ako. Di alam kung saan ang tungo. Amen po. Ang sarap kasi na palagi kang may awit sa Diyos. May awit ka. Amen po. May awit siya na binibigay. Ito ang gawa ng laman. At ito ay kontra sa gusto ng Espiritu. Dahil ang bunga ng Espiritu na gusto niya ay yung pag-ibig, kagalakan. Amen po. Happy lang, okay lang, mag-praise the Lord tayo. Amen po. At sabi niya, yung pong kapayapaan, ito po yun eh, yung prutas ng Espiritu, yung tiyaga. Maging matyaga ka. Ano ba yung ginagawa mo dito sa camp ngayon? Ano ba yung ministeryo mo dito sa camp? Amen, amen po. Ano ba yung ginagawa mo doon? Alam niyo po, nagpunta po ako doon sa mga outreaches po, no? Namin doon sa Pangasinan, Baguio, ano po. Makikita ko, ano doon yung isang pastor, naghihintay sa amin. Ano po, nagre-ready siya dahil pupunta kami. Kahit nag-iisa lang. Amen. Dahil lahat ng ito para sa Panginoon. Amen? Para sa Panginoon. Treasure po natin ito na para sa Panginoon. Yung kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, kabaitan. Ang hirap talaga maging mabait. Tama? Magbait-baitan, madali. Tama? Magbait-baitan, ang dali kaya. Kaya lang, pangit yung word. Plastic. Amen. Pero ito kung tama na po yung pananaw natin, kung tama na yung puso natin sa Panginoon, po. Katulad ng sinabi niya po sa Psalms, di ba kanina binasa ko. Basahin ko nga ulit.
51 verse 10. Likhain mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Amen po? Amen. Yung pong prutas ng espiritu ang maghari sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen po? Nag-isip-isip yung babae. Bago umalis, pinag-isip muna siya ng Panginoon. Amen po? At yung pagkakamali po, yung pangatlo, pagkakamali ng tao. Amen po, yung judgment, the fallibility of human judgment. Tinatawag po. Ito po yung naging isa sa message doon. Na naisip niya, pinag-isip-isip siya ng Panginoon. Amen po. At yung pang-apat, sabi niya, tinawag kita para sa pagbabagong anyo. Sinabi niya, huwag ka nang magkasala. Pagbabagong buhay. At dito ngayon, mga kapatid, nandito tayo, nung pumasok ka dito, tignan mo yung sarili mo. At ngayon, habang ikaw ay papatapos ang camp natin, tignan mo yung sarili mo. May pagbabagong transformation ang ginagawa ng Diyos sa'yo. Pagbabagong anyo at pagbabagong buhay. Be sure, wala kang iiwanan. Wala ka nang dadalhin doon sa pinanggalingan mo. Be sure na transform ka. Amen, transformation ang kailangan natin. Na purify ka, binigay mo sa Panginoon yung disiplina na kailangan natin. Amen po. And number 5, si Jesus ang hukom. Amen po. Si Jesus ang hukom. Kaya ang sabi niya, bumato ang walang kasalanan. Nagsialis. At sabi niya, nasaan sila? Wala po, Ginoo. Ikaw din. Alis ka na, umuwi ka na, huwag nang magkakasala. Si Jesus ang hukom natin, mga kapatid. Si Jesus ang magbibigay ng paghahatol sa bawat isa sa atin. Amen po? Ibibrief ko lang yung kwento. May isang pamilya, na may isa silang anak. At alam niyo naman, mga Pilipino, sabi natin siguro, Pilipino to, no? Mahilig yan lalo ngayon summer outing. Di ba? Sino gusto mag-outing? Sino gusto maligo? Swimming. Beach. Resort. Sabi ng amen. Sasama ko. Amen? So, okay, yung bata ay excited, so prepare, punta sa beach, yung pamilya. Dahil yung bata, alam mo ang bata, malikot. Sabi mo nga malikot. Nauna na sa dagat. Habang nagpe-prepare yung kanyang magulang, dagat yun eh. Di ba? May danger doon. Dahil bata siya, alam mo ang dagat, di ba, pababa ng palalim yung buhangin. Tama? At alam niyo po, di marunong lumalim, nalulunod na yung bata. Nakita ng magulang, hindi na maabot kasi alayo na niya at wala na. Lunod na. Pero mabuti ang Panginoon. Meron pala naliligo doon. May isang mamang naliligo doon. May isang mamang naliligo para i-save yung batang yun. Amen po. At nung na-save na yung bata, dinala nung lalaki yun sa magulang.
at umalis kagad. At dahil sa big na nakita, naligtas yung anak, hindi na nila nakita kung saan na nagpunta. Yung mamang yun. Amen. Ngayon, yung batang yun ay nagpatuloy sa buhay, lumaki, naging teenager. Amen po. Sad to say, yung batang yun, napabarkada sa mga taong mabisyo, nabarkada sa mga trouble, na mahilig sa trouble. Amen po. At napasama siya sa mga nakapatay. Amen po. At ngayon, dahil sa sitwasyong na yun, kailangan nila ng ahatol, judge para sa case niya. Dahil ang case niya ay Celia Electrica. Amen po. Patay na. Wala na. Amen. Sabi ng nanay, sino ba yung lumilitis dun sa anak ko? Gusto kong makausap. Gusto kong kausapin, makita. At nung nalaman niya, nakita niya, yung judge na yun pala, siyang lumilitis sa anak niya, ay yung nagligtas sa kanya doon, nung siya'y nalulunod. Sabi niya, kilala ko yan. Ililigtas niya ang anak ko, kasi minsan niligtas niya na. Nilapitan niya at sabi niya, natatandaan niyo po ba ako? At natatandaan niyo po ba ang batang ito? Sabi ng judge, oo, natatandaan kita. Natatandaan ko rin siya. Siya po yung dating niligtas niyo. Ngayon po, iligtas niyo siya ulit. Kasi po, yun nangyari po sa kanya. Alam ko, sisentahan siya ng Celia Electrica. Pero anong sabi ng judge? Niligtas ko siya noon. Ngayon, ako ang kanyang hukom. Amen? Natawagan ko po yung music. Huwag ka na mag-iwan, mga kapatid. Ano man yung mga tinatago mo pa, hindi mo kaya. Hindi natin kaya. May hukom na magbibigay sa atin. At ito ay si Jesus. Pero binigay ng Diyos si Jesus para ibigay yung unconditional love. Na kung anong meron ka ngayon, inaabot ka ng Diyos. At ang gusto niya, amin po, i-purify ka, linisin ka, disiplinahin ka, magpadisiplina tayo sa Panginoon. Amin po. Dahil ang ibibigay niya sa atin, yung buhay, amin po, na aabot, ahantong sa kalangitan. Amen. Ngayon po, dito po ako magtatapos, ang Diyos, sabi ko nga kanina, it's not a judgment of condemnation, but a judgment of purification and discipline. Mahal tayo ng Panginoon. Bakit niya binigay si Jesus? At bakit sa huling hininga niya, sasabihin niya pa, Panginoon, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Amen. Hallelujah. Ngayon po ay tulad kahapon, hindi kailangan kang tulak, hindi ka kailangan samahan ng counselor. Hindi ka kailangan na sabihan pa ng mga gandang salita.
para isurrender mo lahat ng anumang klase na meron ka ngayon na hindi mo, klase ng kasalanan na hindi mo pa nahihingi ng tawad sa Panginoon. Hindi mo kaya? Yes, hindi natin kaya. Pero may judge na magsasabi at aabot sa iyo, mahal kita. Inaanyayahan ko po kayo. Kausapin niyo ang Panginoon. Ibigay ninyo sa Panginoon. Makbang ka at sabihin mo, Lord, kailangan ko ng tulong mo. Kailangan ko ng tulong mo eh. Kailangan ko ng tulong mo. Kasapatan yung ginawa mo dun sa krus. At ayoko matulad ng isang batang yun na hindi nakaligtasan ang ibibigay sa akin ng Diyos. Hukom na. Amen po. Hallelujah. Inaanyayahan ko po kayo, ibigay nyo lahat yan sa Panginoon. Ayoko na maglasing-lasingan. Ayoko na uminom ayoko na tumikim ng kahit na anong klase. Amen po na maliit na sigarilyo o itong attitude na ito, itong pride na ito, itong galit na ito. Hallelujah. Itong init ng ulo na ito, itong galit na itong inggit na ito, hindi ko kaya, huwag niyo po silang pilitin. Amen po? Hayaan po natin sila. Na lumapit, isurrender mo lahat kung ano yung meron ka pa dyan. Huwag kang umuwi na dala-dala mo pa rin. Ang gusto ng Panginoon, abutin ka. Amen po? Sige po, kausapin nyo. Magsimula kayong kausapin. Lahat tayo, kahit ako eh. Lord, kailangan ko ng kalinisan. Kailangan ko ng disiplina. Purification, Lord. Nagpapapurify ako sa iyo, Panginoon. Hindi dahil sa ako eh. Sino walang kasalanan? Lahat meron. Amen po? Pero kailangan natin ibigay sa Panginoon. Lahat merong kasalanan. Pero uuwi ka rito. Aalis ka rito. Nasasabihin mo, sasabihin ng Panginoon, huwag ka na muling magkakasala. Huwag ka na magkakasala. Kilala ka ng Diyos. Alam niya yung nasa isip mo ngayon. Alam niya kung ano yung nasa puso mo ngayon. Alam niya yung pangangailangan mo. Hindi lang ikaw. Dala-dala mo ang pamilya mo. Si Jesus ang hukom. At siya ang nais natin na ma-meet pagdating ng panahon. Hindi mo Lord, ayoko na to. Sinusuko ko na sa'yo. Ayoko na to sigarilyong to. Ayoko na tong ugaling ko. Ayoko na maging tamad. Ayoko na maging sinungaling. Lord, nagpapapurify ako sa iyo. Wala nakakakita sa iyo. Pero yung hukom, nakikita niya. Nakikita niya yung ginagawa mo. At alam niya yung puso mo. Alam niya yung iniisip mo. Ikaw, walang mananalangin sa iyo. Ikaw ang mananalangin sa Panginoon. Lord, nagmi-ministry ko. Pero kung kailan ko gustong umayaw, aayaw ako. Lord, nagwo-worker ako. Pero pag gusto kong umuwi, uuwi na ako. Lord, nagpapastor ako. Pero kung gusto kong iwanan yung pagpapastor ko, iiwanan ko. Nasaan si Jesus? Nasaan si Jesus sa paglingkod natin? Pag nasaktan ako,
Pag nantampo ako, uuwi na ako. Ayoko na. Iwanan na. Nasaan si Jesus? Siya ang hukom. Pero hanggang sa huling hininga niya, sinabi pa rin niya, Panginoon, patawarin niyo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Inabot ka pa rin ng Diyos. Ibuka lang bibig mo. Humingi ka ng tawad. Humingi ka, magpakumbaba ka sa Panginoon. Ang daling mag-quit. Pero sabi, don't give up. Don't quit. Ano? Hindi na kaya. Matutumba ka na. Hindi mo na kaya. Amen po. Pero si Jesus, dadamputin ka eh. Amen. Lahat tayo dadamputin eh. Kahit ako, mga kapatid. Kahit saan, hindi mo na kailangan pa lumapit dito, pero let's purify. Lord, hindi ko masabing wala akong kasalanan. Pero kailangan ko magpadisiplina sa iyo, Panginoon. Kailangan ko ng kalinisan sa paglilingkod ko, sa pagpapatuloy ko. At kailangan ko ang tulong mo. Sige po, iiyak mo yan sa Panginoon. Isuko mo yan. Iniisip mo, di ka magre-renew? Bakit nung una bang tinawag ka? Wala si Jesus doon? At ngayon iiwanan mo? At sasabihin mo, ayoko na, di na ako magre-renew. Nasaan yung Jesus na pinaglilingkuran mo? Sino siya noon nung tinawag ka hanggang ngayon na iiwanan mo? Diba? Walang hindi pwedeng mapangyari sa Kanya. Kaya nga nandiyan ka tayo ngayon. Nandito pa tayo ngayon eh. Amen. Inaabot tayo ng Panginoon. Lahat tayo. At ang ating simbahan, kailangan tayo ng mga kaluluwa. We're looking to Jesus, the author and finisher of our faith. Kaya kung ano mangyari, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Kilala tayo ng Diyos. Alam niya kung anong ginagawa mo. Even in a secret place. Alam niya kung ano tinatago mo. And only Jesus Christ, the judge. Hallelujah. Pwede mo naman sabihin, Lord, mananatili ako sa iyo. Maglilingkod ako. Halos hindi ko na kaya. Quit na ako eh. Pero Lord, may disiplina eh. Hindi mo pwedeng bumalik ka ulit. Hindi mo pwedeng gumawa ka ulit. Pero walang disiplina dun sa gagawin mo. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise your name. Sige, bago po tayo pag-pray ng ating mga pastor, ikaw muna. Isurrender mo yan sa Lord. Hallelujah. Sige po. Yung lahat ng mga tinatago mong bisyo, addiction. Hallelujah. Masyado ka ng addict sa ginagawa mo. Surrender mo yan. Bigay mo sa Panginoon.
Halos nalulupay-pay ka na kasi nakatingin ka sa sitwasyon mo. Tumingin ka sa Diyos na nagsasabi, Lord, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hallelujah! Tapat ka, Jesus, sa Sige po, Hingi po ako ng tulong sa mga pastor natin na panalangin po sila, i-guide po sila dun sa pagsusurrender na yan. Hallelujah. Natawagan ko po yung mga kapastoran. Sige po, patuloy tayo sa pagpupuri sa Panginoon. Ibigay mo yan sa Panginoon. Hallelujah. Kailangan ng disiplina. Oh, hallelujah. Panginoon, batid ko'y pag-asa. Meron kang pag-asa, kapatid. Hallelujah. Nang tumatawa, susigaw ang tagapagligtas. Kausapin ng Panginoon, huwag kang aalis. Huwag kang aalis. Meron pa, yung laman ng kabaklaan, yung laman ng katambayan. Hallelujah! I-surrender mo yan. Ibigay mo yan sa Panginoon. Hindi ka uuwi rito na ikaw ay isang bakla, tamboy. Spirito yan. Humingi ka ng tulong sa Panginoon. Babae at lalaki ang nilikha ng Diyos. Wala nang iba. Hindi mo kaya, ibigay mo sa Diyos. Hindi mo kaya eh. Hingin mo ang tulong ng Panginoon. Hingin mo ang tulong ng Diyos. Kung nagiging palpak ka na sa ministry, nanlalamig ka na sa ministry mo, ibigay mo yan sa Panginoon. Ibigay mo sa Lord. Question ka, ibigay mo sa Panginoon. Meron ka di maintindihan sa buhay mo, ibigay mo sa Diyos. Hindi mo na alam yung direksyon, ibigay mo sa Panginoon. Hindi mo na alam yung direksyon, di mo alam ang gagawin mo, ibigay mo sa Panginoon. At kung ang pamilya mo ang nagiging dahilan, ibigay mo ang pamilya mo sa Panginoon. Huwag kang uuwi nang hindi totally sinurrender mo lahat ng mga kasalanan na ginagawa mo. Yes! Kristiyano ka, nagtitiktok ka! Kristiyano ka! Makakata ka ng worldly! Hallelujah! Kristiyano ka, nakikisabay ka sa TikTok! Kristiyano ka! Nakikisabay ka sa sayaw. Nakikisabay ka sa kanta. And yet, kumakanta ka ng papuri sa Diyos. Aabutin ka ng Panginoon. Muling magkakasala. Hallelujah. Ibigay mo sa Panginoon, hindi mo kaya yan eh.
Pero si Lord, kaya niyang baguhin yan. Kaya kanyang i-transform. Hallelujah! Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Mga kapatid, mangarap ka sa Diyos. Mangarap ka. Magkaroon ka ng goal. Magkaroon ka ng goal. Mangarap ka. Kung ikaw ay may sakit, bigay mo sa Diyos yan. Bigay mo sa Diyos ang sakit na yan. At kailangan mo magbago. Kailangan mong ayusin ang buhay mo. Oh, salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos. Panginoong Jesus. Hallelujah. Jesus, ang aming iyong. Hallelujah. Ang aming tagapagligtas. Ang aming kagalingan. Ang aming kalakasan. Ang aming kagalakan. Panginoong Jesus. Humingi kami ng tulong sa iyo. Oh, surrender. Hindi yung disiplina, lalakaran at gagawin po natin. At huwag na natin babalikan. Di huwag mo nang sasabihin ulit na babanggitin ng iyong bibig. Yung mga negative na yan. Sinasambit ng mga bibig mo na hindi nakakalugod sa Diyos. Kailangan natin ng disiplina sa
isa sa amin. Maraming salamat sa mensahe mo, O Diyos. Dalangin po namin na patuloy niyo po kaming hubugin na ayon po sa iyong perpektong kalooban. Salamat po sa pagmamahal din niyo. Salamat po sa pagbabago. Salamat po sa buhay na ito na binigyan niyo ng pag-asa, na binigyan niyo ng talino, binigyan niyo ng revelasyon, Panginoon. Binigyan niyo, Panginoon, O Diyos, ng isang hukom na si Jesus na siyang maglilid sa amin. Salamat sa iyong mga salita na siyang magiging gabay namin, siyang magiging tungkod namin, Panginoon, sa bawat daraanan namin, O Diyos. Maraming salamat po, Ama. Pinupuri ka po namin. Pinasasalamatan. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ng anak ng Diyos na pinagpala ay magsabi ng Amen! Praise God! Sige po, makakabalik na po tayo sa ating mga upangan. God bless po.